Na-approve kami for South Korean visa as first-time applicants. In the first part of our South Korea series, isi-share ko sa inyo ang step-by-step process at requirements na pinasa namin, tsaka tips na din para mas malaki ang chance nyo ma-approve sa visa. Make sure to watch until the end para wala kayong makalimutan pagdating nyo sa KVAC. Short story time lang, nag-sale ang Cebu Pack and nakapag-book ako ng flight to Incheon kaya same day, hinanda ko na agad ang requirements. Inihaya si Dam na mag-apply ng visa kinabukasan. Ganun kalakas ang loob, te. Pero wag nyo gagawin yon kasi hindi i-refund ng airline ang ticket pag ma-deny ang visa application nyo. Pero just to be sure, nag-book ako ng GoFlexi ng Cebu Pack para in case na ma-deny, pwede ko i-cancel yung ticket and will still get a full refund. Kung ma-approve man ang visa, hindi ko na kailangan bumili ng checked baggage kasi included na. Personally, kailangan talaga namin ng checked baggage papuntang South Korea kasi malamig na sa South Korea sa intended date of stay namin, so magdadala kami ng mga makakapal na panlamig. Hindi naman kailangan ng appointment sa KVAC, so gabi pa lang hinanda ko na yung requirements. Nag-fill out na ako ng application form, hinanda ko na yung mga ipapaprint at ipapaserox. Maga kami umalis ng bahay para makapag-print at makapagpaserox, then mga 10 AM nakarating na kami ng BGC. So pumunta ako sa BPI noon para kumuha ng bank certificate pero hindi pala same day ang release. So pumunta ako sa RCBC and doon ako nakakuha ng bank certificate kaagad. Then, dumiretso na kami sa Brittany Hotel after namin mag-park sa Market. Katapat lang yun ng SM Ora. Pagdating sa 9th floor, dumiretso na agad kami sa pila. 9 AM to 4 PM pa lang office hours nila for visa application. Chinek lang ng person sa reception yung requirements namin, then binigyan na kami ng queue number. Medyo matagal talaga ang pag-iintay namin, mga more than 1 hour siguro. Tanghali na kasi noon and madami ng tao. Then, nung tinawag yung number namin, umakyat na ako agad doon sa 10th floor. Isang representative nga lang pala ang pwedeng umakyat. So, sa aming dalawa, ako yung representative, so ako yung umakyat. So, ito nga pala yung requirements in general. Filled out application form na may naka-attach ng passport size photo. Make sure everything is filled out. Preferred nila ay typewritten, not handwritten. So, don't forget to sign everything that needs to be signed ha, yung nasa last page ng application form. Next is passport na at least 6 months valid and then ipotocopy mo na yung bio page ng passport mo. Kung hindi ka aware do sa bio page, ito yung page na andun yung photo mo. Next is certificate of employment. Make sure na complete details, may position, date hired, compensation, office address, HR landline number. Hindi pwede ang cellphone number, dapat landline. And then HR email address. Pag kulang ang information sa COE mo, mag-request ka ng COE na may ganyang information kasi hindi tatanggapin pag may kulang. Then, bank certificate. Make sure na complete details din to with account name, account number, account type, kung savings yun or checking, then current balance, account opening date, 6 months average balance or yung tinatawag na ADB. Next is last 3 months bank statements. Kung nasa multiple banks ang savings mo, isubmit mo na lahat para higher chances of approval. Then next is photocopy of ITR or Form 2316. And then yung data privacy form. Pwede kayo mag-download nito online or bumili na lang sa reception. Ipirmahan nyo lang naman to. Lastly, if applicable, isubmit nyo na din yung original and Xerox copy of visa to OECD countries for the past 5 years. In my case, nakadikit naman na sa passport ko yung Japan single and multiple entry visa, so nagsubmit na lang ako ng photocopy. I applied via Simplified using credit card. Note that supplementary card holders are excluded dito, and only eligible cards are accepted. So here are the requirements pag Simplified. The same requirements pa rin, pero instead of bank certificate, bank statement, and ITR, you can submit a Xerox copy of your credit card, yung mismong card, front only with complete information, and then 3 months credit card statements. Exempted documents, yung bank certificates, bank statements, and ITR, pwede pa rin naman siyang isubmit kung prefer nyo. And ganun yung ginawa ko. Kahit nagsubmit na ako ng credit card documents, nagsubmit pa rin ako ng bank certificates and bank statements and ITR para higher chances of approval. Pero kung hindi ganun kalaki ang amount sa bank account nyo, huwag nyo na isubmit. And also, i-mention ko na rin, I have multiple eligible credit cards, kaya sinubmit ko lahat. So, for higher chances of getting approved. Kaya medyo malakas ang loob ko mag-apply ng visa kinabukasan kasi kahit hindi ako makakuha ng bank certificate, nakasimplified naman ako. Pero thanks pa rin sa RCBC kasi nakakuha ako ng bank certificate same day. Ito naman ang requirements ni Dam, yung husband ko, as a freelancer traveling with me.
Kasama na siya sa simplified application ko, so ito na lang ang sinubmit niya. Application form with passport size photo, passport and Xerox copy of passport bio page, certificate of employment or Upwork profile, data privacy form. May pinasa din siya na Xerox copy ng Japan visa at yung original ay nakadikit sa passport niya. Nagpasa din siya ng original PSA marriage certificate as a proof na mag-asawa kami. Nagpasa din siya ng letter of guarantee kasi sa application namin, ako na lang yung nag-sponsor kasi mas complete yung requirements ko kaysa sa kanya. So, kailangan itong fill outan pag may sponsor ka. You can find this letter of guarantee doon sa website nila. And then, nagpasa din siya ng cover letter explaining why he couldn't provide COE. Kahit kaya naman ni husband yung travel expenses, dineclare na lang niya na ako yung sponsor para mas minimal na lang yung kailangan niyang isubmit. Siyempre, mahirap pag freelancer, weaker yung ties mo sa home country kasi anywhere pwede ka mag-work. Baka isipin nila na baka maghanap ka lang ng work doon kasi wala kang babalikang work dito. So, kailangan mo ng stronger proof and bonggang explanation talaga sa cover letter. So, 20 days yung binigay sa akin na processing time since may mga holidays na matatamaan pero 15 days pa lang nakita ko na sa website na approved na kaming dalawa. Pag naka-receive na kayo ng ganitong text, it means pwede na kayong bumalik sa KVAC. Pagbalik namin, nagpark na lang kami sa SM Ora kasi mas malapit yung lalakarin compared sa market. Pero pahirapan talaga maghanap ng parking slot doon. So, be prepared. So, sa pag-claim ng passport, babalik ka pa rin sa 9th floor, pupunta sa reception, and then bibigyan ka nila ng queue number. Same pa rin, pag tinawag yung queue number, aakyat ka na lang sa 10th floor and then makukuha mo na yung passport mo. That's it! I hope nakatulong ang video na to. Pag may questions ka pa, mag-comment down ka lang below. Good luck sa visa application!